Sa video to, malalaman nyo kung ano nga ba yung magandang bilhin sa kanilang dalawa dahil napakaliit lang nung kanilang price difference. You're the last one. Complete the mission. Okay, tulad sa mga naunang content natin para sa mga hindi nakakaalaw ng specs ni Sunfit Triton and ni T-Reach Infinite, quick buy check natin silang dalawa. Unahin natin si T-Reach Infinite. So ito yung another color or variant ng color ni T-Reach Infinite. Ito yung may pagka-black na gray. Tapos may pula dito. Ayan. Ayan, yung last time na buy check yata natin, color black siya. Yung decals nito, kitang-kita nyo naman dito. Meron ditong transient one self. Ito ay glossy type. Sa taas, may texture. Tulad nyo sa mga nauna. Ayan, may Infinite dito. Nandito pa rin yung warning. Sa baba, T-Reach lang. Yung taba ng down tube nito para lang siyang safeguard na bagong bili. Yung head tube ay tapered na rin. Ayan yung logo ng Tosik. Medyo hindi lang kita kasi madilim. Black siya. Yung kanyang cable routing, naka full internal. Sa down tube, isa. Left side and sa right side niya ay dalawa. Ito yung FD, RD, and ito yung brake caliper sa kanyang likod. Lagayan ng ulam sa down tube and sa C-tube. Yung size na binabuy check natin ay size 50. So, pang matangkad din to. Pero may mga sizes pa to. Mga nasa 46 yata pinakamaliit na to. Yung top tube nito ay medyo malaki-laki din. Katulad kay Sunfit Triton. Ito ay 55. Ayan, medyo mahaba-haba yan. Dito tayo sa kanyang FD. Yung FD na ginamit, ito ay Smatch Empire Pro. Ayan, kita-kita nyo dito, hindi siya naka-clamp on, siya ay naka-brace on dito. Ayan yung Smatch. Yung kanyang crankset naman, 50, 34, para siyang may bash guard na plastic dito. 170mm T-Reach yung ginamit. And Halotech, meron lago sa papunta sa mundo nila Eugene. Yung kanyang chain ay PYC. Ayan, so PYC na yung chain na ginamit sa kanya. Yung RB niya, dumaan dito. Yung kanyang chain stay, may pahubog na pa ganun, hindi siya yung straight lang tulad ng mga ibang bike check natin na road bike. Wala lang siya ditong yung tinatawag nila na bike skin para sa chain slap. Yung RD, ito ay Sensa or Smatch Empire Pro. Napapasensa ko kasi parang si Sensa rin to, parang nire-brand lang. Ayan, Smatch. Ito ay carbon. Ito lang yung part na carbon sa kanya, yung likod niyan, ito. Yung part na yan ay alloy or bakal. Basta ito, carbon to. Ayan, Smatch. Dito naman tayo sa kanyang sprocket. Ito ay cassette na rin. 12 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 speed. Ang ginamit dito ay 11, 34 teeth. So, napakadami na yan. Solid na yan sa long rides and ahonan. Dito naman tayo sa kanyang hubs. Ito ay alloy na. Ang ginamit dyan ay T-Reach na rin. Yan ay seal bearing na rin. Dito naman tayo sa spokes. Ito ay bakal. 48 yung ginamit. Double wall alloy naman yung rim. Yung gulong niya ay Kenda. Naka-presta valve na rin pala. And 700 by 25C yung ginamit. Ito yung 25C. Ayan, max siguro mga 28C. May nagtanong yan eh. So feeling ko mga pinaka-safe nito 28C. Huwag niyo pilit yung 30C. Ay yung 32. Ayan, baka masaktan lang kayo. Dito naman sa likod, 116mm rotors and 6 bolts and quick release din siya. Dito naman tayo sa seat post. Mas manipis yung seat post nito compare doon kay Tosik R-Type disc. Pero alloy T-Reach na rin yung ginamit sa kanya. And yung haba niya nasa 300mm. Hanggang dito lang yan eh. May kilang yan. Ito naman ay alloy pero ball bearing pa tong kanyang pedals dito. Yan, single bolt. Yung kanyang upuan, ito yung nagustuhan ko dito, Velo. Diyan kayo nagpapaganda at pogi, Biki Velo. Yung kanyang fork naman, alloy na rin to, maganda yung hubog. T-Reach na rin, maganda yung decals na dito. And yung wheelset sa unahan, same lang din sa likod. T-Reach, alloy, seal bearing yung hub. Spokes 28, double wall alloy rim, 700 by 25C, Kenda and Presta valve. Quick release and 6 bolts, 160mm. Head tube ay tapered, merong barrel adjustment. Dito tayo sa kanyang unahan. Ayan. Headset naman na to, Ginea. Ito ay ball bearing pa. And yung kanyang stem, 60mm alloy clamping 31.8.
Dito naman tayo sa kanyang drop bar, 420mm alloy tubular. Ayan, dito naman tayo sa kanyang, yung kanyang drifter naman ay Sensa tuloy, Smash Empire Pro. Napapasensa ako kasi kamukha talaga ni Sensa. So, kay Sunfit Triton naman tayo, quick bar check. Dito kay Sunfit Triton, yung frame nito ay same na rin, alloy, pero magkaiba ng frame geometry. Kitang-kita nyo dyan. Yung kanyang top choke, effective top choke, parehas lang, 55. And 55, so medyo sub kayo dyan, kung medyo maliit lang kayo yung torso nyo. Yung binabudget natin, panghigante, size 53. Ayan, max size natin ito, 54, and yung pinakamalit yata, 44 or 46, mga ganon. Ito naman, makinis na. Makinis na rin dito, yung head tube nito, ay straight lang to. 42, 44 lang yan, and ayan yung logo ng Sunfit. Meron siya dito ang barrel adjustment. Ayan. Yung kanyang cable routing. Left and right side ng down tube, FDRD. And yung taas niya, may cable routing dito. Yun yung kanyang brake caliper cables para sa punta sa kanyang likod. Yung decals nito, yan, napakasimple lang. Sunfit dito, may maangas dito. Yan. Yan yung nagpasikat kay Sunfit Triton, kaya di siya maraos. Ito rin, sa taas. Simple lang din. So, mas gusto ko talaga yung mga matte type. And Triton dito, lagayan ng ulam. Dito, isa. Down tube and C-tube. Yung down tube nito, ayan, para siyang Illuminati, triangular. Pag ganon, tapos dito, pag ganon. And sa FD naman, Sensa Reflex. Ito yung clamp type. Or clamp on. Ayan, nakaya po siya dyan. Sa crankset, 50, 34, 170mm, square taper. Yung kanyang chain is stock lang, parang hindi makita yung brand niya. Malabo mata ng alien nyo. Sa RD, dumaan dito, wala rin siya ditong protection para sa kanyang chain slap. Yung kanya ditong by skin. Yung RD ay Sensa Reflex. Pag reflex, 8-speed yan. So si Sunfit Triton ay 2x 8-speed. Ispracket naman na to ay 8-speed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 28 teeth. Yung hubs naman niya, solon, pero yan ay ball bearing pa. Spokes niya ay 28, double wall alloy ring. Yung gulong 700 by 25C, kaso wala siyang brand, so alien yan. Ito yung brake caliper naman niya dito, wala rin siyang brand. Yan yung 25C. Ayan, alien din yung kanyang brake caliper, walang brand. Sa likod, quick release na rin si Sunfit Triton. Sa kanyang seat post, ito ay 27.2. Sunfit na rin yung ginamit. Hindi nagpapera ng seat post, madamot. And alloy na rin yan. Haba niya nasa 300mm lang. Hanggang dito lang din yata yan. Ayan. Ito naman yung stock na pedals niya. Single bolt. Upuan naman ito ay Zeus. Yung tatay ni Thor. Ayan. Sa kanyang fork, alloy na yung kanyang fork dito. Simple lang design. Yung decals niya, Sunfit na rin. Double wall alloy rim, spokes 28, bakal. And ito alloy na yung kanyang hubs na solon, pero ball bearing pa. And sa likod, quick release na rin. Head tube ay straight lang din, 42, 44. Yung kanyang brake caliper sa unahan, wala rin siyang brand. Alien din. Yung kanyang stem, ito ay 90mm clamping 31.8. Ito namang headset niya, Ginea, ball bearing pa yan. Mas mahaba naman yung kanyang drop bar, 400. Kung natin timbangin, si T-Rex Infinite na naka-disc brake. So medyo mas mabigat to doon kay Sunfit Triton. 3, 2, 1. Isang buwat lang. Okay. Tignan natin. Okay, ayan siya. Nasa 13 point something. Ayan. Yung bawat guhit kasi niyan ay 1. So yan, nasa 13.2. Okay, Sunfit Triton naman. Timbangan time. Mas magaan to. 3, 2, 1. Okay. Ayan, nasa 12 kg lang. 12.5 kg si Sunfit Triton. Ayan. Ito yung 10, 11, 12.5. Ayan siya. Nasa gitna lang siya ng 13. Okay, ngayon nakuha na natin yung timbang nila. Ano nga ba yung ayoko sa bawat bike na to? Unang-una, ang di ko nagustuhan dito, yung kanilang mga top tube, medyo mahaba, 55. Ayan, so mahaba yan, medyo masakit sa likod yan pag baguhan kang gagamit nito. Kaya T-Rex Infinite. So, ayoko nang masyadong mahaba. Although matangkad ako, mahaba yung galamay ko, yung ano ko.
Pero kung medyo maliit yung gagamit, masyado siyang mahaba. Hindi ko alam kung same lang size ng sa ibang ano niyan kasi nga ito 50 tapos 55. So almost okay naman. Pero kung medyo maliit kayo, medyo ano kayo diyan. Para kayong naka-aero position diyan. Subsob kayo masyado pag yan yung ginamit mo. And yung isa pa sa ano ko dito, hindi ko alam kung maganda yung shifting ng Smash Empire Pro. Feeling ko talaga same lang to kay Sensa. Itong Smash Empire Pro na to, parang ni-rebrand lang siya. So kung gumagamit kayo ng Smash Empire Pro, comment down below kung maganda ba yung shifting nito. Although ito ay carbon. Ayan. So pag carbon kasi to, medyo maingat ka talaga magiging maingat ka kasi nga baka mabasag to. Ayan. Hindi naman siya ganun ka mukha naman siyang matibay pero iba pa rin talaga pag alloy. Parang kampante ka. So bukod doon, tingin ko itong CTRH Infinite ay okay na rin. Naka-seal bearing na yung kanilang hubs. Naka-presta valve na rin. Kenda yung gulong. Yung ano nga lang ay ball bearing, yung headset. Bukod doon, karamihan sa kanya ay para sa akin, okay na rin yung mga pyesa. Naka 700 by 25C. Parehas lang sila ng size ng gulong. Dito naman kay Sandpit Triton, hindi nag-improve si Sandpit Triton. Lumipas yung mga taon. So sana man lang naglabas sila nito ng siguro mga disc brake version. Tapos naka-Halotech version, pero yung niya hindi talaga sila nag-improve. Siguro dahil yan yung pinaka ni Sandpit Triton, diyan siya nakilala. Kaya hindi na sila nag-upgrade pa. Yung frame nito, gustong-gusto ko rin. Ayan, naka-matte. And sobrang kinis dito, kitang-kita yung kagandahan niya. Yung decals niya ay labas na labas compare doon kay TRH Infinite. Medyo madilim doon. Ang lang dyan, kapag gabi, masyadong madilim, kailangan mo talaga ng ilaw dyan kasi yung bike mo, ganyan ka dark. Compare dito, medyo light siya kahit madilim. Siguro pag nailawan kakita ka ito kasi medyo black talaga siya. Almost lahat sa kanya ay black. Ito naman ay may kulay siyang ganyan. Ang negative na sa akin dito, itong square taper niya and yung H-speed niya siguro okay na rin naman. Basubo ko yung Sensa na shifting and brake kaysa doon kay Empire Pro. So kung nakagamit kayo ng Empire Pro, comment down below. Yun nga lang, ito ay naka-clamp type siya dito. Compare doon ay naka-brace on na yung kanilang FD. Diamak na mas magaan to kasi nga naka-rim brake siya dyan sa unahan tsaka sa likuran. And ito naman ay naka-disc brake. So kung pagaanan, para sa akin kung sagaan, panalo to si Sandpit Triton. Pero sa price difference nila, ito kasi si TRH Infinite dating 20k to, 20,500 yata, 21. Tapos bumaba siyang 18. Tapos ngayon ay 15k na lang siya. So sa 15k mo, meron ka ng 2x12 speed, naka-Halotech. Halos lahat sa kanya ay alloy, seal bearing na rin. Ito lang yung ball bearing sa kanya. Yung kanyang headset, maganda na rin yung frame geometry niya. Although medyo makukuba ka dyan pag baguhan ka. Pero sa presyo ng ganyan ay palag-palag na. Okay na rin. Kay Sandpit Triton naman, ang presyo nito ay 14,500 pesos. So sa 500 difference mo, para sa akin sa sarili kong opinion, dito ako. Although gusto ko yung nito, yung geometry nito, yung kulay, yung decals, yung kinis, okay sa akin. Pero siguro kung sa reality, mas okay sa akin to, 500 difference, naka-Halotech ka na, 2x12 speed. Ayan, and pareho naman silang naka-seal bearing yung kanilang hubs. Yung Velo, okay sa akin to. Mas gusto ko yung Velo. Compare dito kay Zeus. Although tatay to nito, baka makidatan tayo dito. Ayan, mas gusto ko yung lambot ng upuan nito ni Velo. Ayan, may nag-comment sa akin yung Velo daw magandang upuan ng mga long rides. Sa mga long rides yan. May nag-comment sa akin na gano'n okay daw yung Velo. Masarap upuan yan. So para sa akin kung sagaan ito, pero kung sa overall purpose, parang cream lang dito ako, sa 15k. 500 price difference. TRH Infinite pa rin talaga ako. Nung kinontent ko si TRH Infinite at si Toxic R-Type Beast, ang pinili ko noon si Sandpit. Pero kaya nang pipiliin ko, ito. Kasi naka 2x12 speed to and Halotech na. Hindi mo na i-upgrade dyan compare dito kay Sandpit Triton. Although pogi siya tignan, square taper pa siya, so i-upgrade mo rin yan. Naka 11
28 teeth lang siya. Ito naman 11, 34 teeth. So palag-palag na rin yan sa mga aunan, long ride, bakbakan, remate. Although ito okay naman, pero para sa akin in reality, sa realidad, sa pang-araw-araw na paggamit, ito. Tirish Infinite, 15,000 pesos. Compare dito sa 14,500 pesos. So para sa akin, Tirish Infinite. So kayo, ano pipiliin nyo? Sandpit Triton ba? Magaan, naka-rim brake, although alloy na rin yung kanyang solundo na hubs. Yun nga lang, ito ay naka-square taper pa and naka 2x8 speed lang. 500 difference naman dito. Ito ay naka-halotech na 2x12 speed, 14,500 versus 15K. So, comment down below mga Erlen kung meron kayong mga request na gusto pang may compare dito sa mga to at iba pang bisikleta, comment down below, gagawa natin yan ng review. So, ito ay mabibili nyo dito kay Budget Bus Cavite. Ito yung kanilang address and number. Meron silang Shopee page and Facebook page. Kung gusto nyo umorder ng mga ganito, via Shopee, Sandpit Triton 14.5 o si Tirish Infinite na 15K. Malamang sa malabak, mas madaming pipili sa inyo dito. Sigurado ko, compare dito. No hate kay Sandpit Triton, okay siya, pero para sa akin, mas sulit to sa 500 difference. Para ba tayo ng opinion?